Maulan ngayon kaya kumuha tayo ng ipil-ipil para sa alaga nating mga kambing. Maganda itong ipil-ipil para sa ating mga kambing. Magandang umaga mga kamangyan. Dahil umuulan ngayon ay hindi na muna natin itatali sa may mga makakain na damo itong alaga nating kambing. Ibinaba na muna natin sila dito sa kanilang kulungan para linisan natin at tanggalin ang kanilang mga dumi. Ibabalik rin natin agad sila pagkatapos nating malinisan itong kanilang kulungan, para dito na muna sila sa loob ng kanilang kulungan dahil umuulan naman. Kapag umuulan kasi ay hindi na muna natin nilalabas itong mga alaga nating kambing para hindi rin sila magkasakit. Kukuha na lang muna tayo mamaya ng kumpay para may makakain sila dito sa kanilang kulungan. Okay lang na tayo ang mabasa ng ulan, wag lang itong mga alaga nating kambing. Itong alaga nating kambing na si Bintoy ay okay na rin, hindi na rin nagtatae simula nung painumin natin ng nilagang dahon ng bayabas at avocado. Yan ang kanyang dumi, buo na ngayon, di tulad dati na basa talaga, dumidikit sa sahig ng kanyang kulungan, mahirap walisin. Pero ngayon ay okay na. Napapansin kasi natin na ang ating mga alaga kung may masama silang nararamdaman sa kanilang dumi. Kahit sa mga alaga nating baboy, ganun din. Obserbahan din natin lagi sila sa kanilang dumi. Kapag nakikita agad natin na basa o nagtatae ang ating mga alaga, ay na-applyan agad natin ng gamot para hindi na lumala kung mayroon silang masamang nararamdaman. Ayan mga kamangyan, may balik na natin sila sa kanilang kulungan. Ngayon ay kukuha na muna tayo ng kumpay para may pagkain sila dito sa kanilang kulungan. Doon lang tayo banda kukuha ng kanilang pagkain mga kamangyan. Yan, sa may mga puno-puno na yan. Malapit lang rin dito sa area ng kulungan ng ating mga alaga. Kapag kailangan natin ng pagkain ng ating mga alagang kambing, ay marami naman tayong mapapagkunan. Kaya wala namang problema kung kailangan natin ng pagkain ng ating mga alagang kambing. Bukod sa libre lang ito, dahil hindi na natin kailangan pang gumastos, ay marami naman tayong makukuha dito sa ating paligid ng kulungan ng mga alaga natin. Kailangan lang talaga nating magsipag para sa ating mga alagang kambing. Ang masasuggest ko lang mga kamangyan, kung mayroon kayong alagang kambing at kulang kayo sa mapagkukunan ng pagkain ng inyong alagang mga kambing, ay pwede naman kayong magtanim ng ipil-ipil, malunggay, Madre de Agua o mulberry. Ang ipil-ipil at malunggay ay pwede nyong gawing bakod. Madali lang naman itong tumubo. Bukod sa ginawa nyo na siyang bakod, ay napapakinabangan nyo pa siya sa inyong mga alagang kambing. Kahapon ay nagbigay na tayo ng dahon ng saging sa ating mga alagang kambing. Kaya ngayon ay magbibigay naman tayo ng ipil-ipil. Itong ipil-ipil ay maganda sa ating mga alagang kambing. May nagtatanong kasi sa atin kung okay lang ba ipakain ng ipil-ipil para sa ating mga alagang kambing. Simula nang nag-alaga tayo ng kambing ay lagi naman akong nagpapakain ng ipil-ipil at okay naman ang ating mga alagang kambing. Wala namang nangyayari sa kanilang masama. Hindi naman sila parang nalalason o nagtatae. Okay naman ang kinalalabasan, tumataba naman sila. Nasubukan na rin naman natin itong ipakain sa ating alagang buntis na kambing. Dahil nung binili natin si Belma ay buntis ito at nagsimula na rin akong magbigay ng ipil-ipil. Okay naman, hindi naman naagasan o nakunan si Belma. Malusog rin ang nailabas niyang anak. Yung ibang may alagang kambing, siguro kung nakukunan ang kanilang alagang kambing na buntis, ay may ibang dahilan kaya nakukunan ang kanilang buntis na alagang kambing. Siguro ito ay dahil sa stress, o pwede namang nasuwag din ng kasamang kambing. Siguro nasuwag sa bandang kanan kaya naapektuhan ang anak, or may injury, napilay ang kambing, or pwede rin naman na
kulang sa vitamins. Pwede rin naman na nagkaroon siya ng sakit kaya siya nakukunan. Nagkaroon ng sipon, ubo or sobrang pagtatae. Pwede ring nakakain ng palay na inisprayan ng gamot. Tulad dun sa nangyari sa isa kong alagang kambing. Nakakain siya ng palay na inisprayan ng gamot. Kaya nagtae siya at naagasan. Pagkaraan ng ilang linggo ay hindi niya na rin kinaya at nanghina na siya. Kaya pinakatay na rin natin. Yan yung mga ilang dahilan kaya nakukunan ang ating mga alagang buntis na kambing. Kaya kailangan panatilihin nating mabigyan sila ng mga pagkain na mayaman sa vitamins. Itong ipilipil ay mataas ang crude protein, kaya maganda ito para sa alaga nating kambing. Kailangan din na mapakain natin sila ng maayos. At syempre, mapanatili natin na malinis ang kanilang kulungan. Dahil kapag lagi nilang naaamoy ang kanilang dumi at ang ihi, ay nagkakasakit din sila. Kaya importante na mataas ang sahig ng kulungan ng inyong alagang kambing. Mas gusto rin nila na mayroon silang hagdanan o akyatan. Sa hapon kapag uuwi na sila ay nag-uunahan sila sa hagdanan at dyan sila naglalaro. Kailangan mayroon tayong lagayan ng pagkain para sa alaga nating mga kambing, mga kamangyan. Dahil kung naapakan nila ang kanilang pagkain at naiihian, ay hindi na nila ito kakainin. Masasayang lang ang pagod natin na kumuha ng pagkain dahil hindi na nila kinakain kapag naapakan at naihian na nila. Yan mga kamangyan, nalagyan na natin ng pagkain ang ating mga alagang kambing. Habang hindi pa tumitila ang ulan ay yan na muna ang kanilang pagkain. Pero kapag tumila na at uminit na ang araw, ay ilalabas na natin sila at dadalhin natin sa pakainan. Yung hindi nila mauubos ngayon ay kakainin nila mamayang hapon pag uwi nila. Hanggang bukas ng umaga, siguradong ubos na itong binigay natin na pagkain dito sa ating mga alagang kambing. Inilabas na rin natin mga kamangyan dahil wala nang ulan at uminit na rin ang araw. Babantay-bantayan lang natin ang panahon dahil baka umulan ulit at ibabalik ulit natin sila sa kanilang kulungan kapag umulan ulit. Ganyan lang ang ating ginagawa dito sa alaga nating kambing. Kailangan lang nating bantayan ng panahon. Kapag umuulan ay hindi natin sila dadalhin dito sa pinagtatalian natin sa kanila. Wala silang kaagaw na kapwa nila kambing o kalabaw o baka. Sulong-sulo nila itong area na pinaglagyan natin. Marami namang damo na makakain sila. Pero kapag tag-ulan na ay tataniman na ulit ito ng palay. Hindi lang ito nataniman ngayon ng palay dahil tag-init, mahirap ang patubig. Buti na lang at marami tayong mapapagkunan ng pagkain para dito sa ating mga alagang kambing. Dahil kapag tag-ulan na at nataniman na ito ng palay, ay medyo marami-rami na rin ang ating kukunin na pagkain para dito sa ating alagang mga kambing. Mga kamangyan, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood nyo ng aking video about sa farming. Sa mga bago pa lang po sa aking channel, paki-like and subscribe po at huwag nyong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa na video na aking gagawin. Maraming salamat mga kamangyan. Bye bye!